Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa ating online o live streaming sa kanilang tahanan at kayong mga narito sa simbahan. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol o Santo Niño. Ito ay isa sa mga sikat na pagdiriwang o kapistahan ng mga Pilipino. Kung tutuusin, ito ay wala sa kalendaryo ng simbahan sa maraming bansa. Dahil sa Pilipinas, ito nagmula ng pagdiriwang. Ito ang isa sa mga palatandaan ng Kristyanismo ng Pilipinas. Kaya nga, pangalawa sa event na nangyari historically sa pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas ay itong pagbibigay ng Santo Niño kay Reyna Juana. Si Reyna Juana ang nagpabinyag para maging Kristiyano. Ito ay sa pamamagitan ng mga paring Kastila. Pinapili ang Reyna ng kung anong regalo ang gusto niyang tanggapin. Ito ba'y imahen ng Mahal na Birhen o imahen ng Santo Niño. Ang pinili ni Reyna Juana ay yung Santo Niño. Regalo ito ng mga paring Kastila sa kanya dahil pumayag siyang magpabinyag. Naging Kristiyano na dati-rati ang paniniwala ng mga Pilipino bago pa dumating ang Kristyanismo ay yung pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan. Marami tayong Diyos dati. Parang kumbaga nakapattern tayo sa paniniwala, paraan ng paniniwala ng mga Romano at ng mga Griego. Alam natin yung mga Roman and Greek gods, ang dami, gods and goddesses. Sa mga nag-aaral ng literature, di ba, merong Greek mythology at Roman mythology. At dito, parang kabahagi rin ng kultura ng mga unang tribo ng Pilipinas ay yung ganito. Merong Diyos para sa tubig, merong Diyos ng mga puno o kagubatan, Diyos ng kahayupan, Diyos ng mga iba't ibang uri ng nilalang. Pero ipinakilala nila ang nag-iisang Diyos sa 3 persona. At dahil dito, kailangan silang binyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At nang si Reyna Juana ay mabinyagan, pagbabalik ng chieftain, yung pinakaasawa ni Reyna Juana, nagalit. Dahil yung ibang mga hindi naniwala sa mga pare na Kastila, siniraan yung mga pare. Sabi, nako, bininyagan yan. Nagbibinyag sila at yung pambinyag nila ay may lason. Paraan yan para ubusin tayo at sakupin nila ang ating tribo. Kaya nagalit yung chieftain at ang ginawa ay nagkagulo sila. Nagkaroon ng laban-laban. At sa paglalaban-laban, doon sa tribong yon, sinunog ang mga kubo at naiwan pagkatapos ng laban ang imahe ng Santo Niño sa isang kubo. At yung imahe ng Santo Niño na yon, na regalo kay Reyna Juana, ang siyang nandoon ngayon sa Basilica, Minor Basilica of Santo Niño doon sa Cebu. Yung original na image na yon ay yung image na medyo maitim, na maliit. Yung parang mga ganun, yung katabi ni Nazareno. Ba't napunta si Nazareno dyan? Ba't nagkaroon ng... Kaya lang maliit naman yung Santo Niño. No? Siguro Nazareno Niño. Nazareno Niño. Pero nagbubuhat na rin siya ng krus. Ayun, katabi ni Santo Nazareno Niño. Yung Santo Niño na maitim, ng damit niya ay pula na maraming layers. Yan ang original na image doon sa Cebu. Ngayon, bakit ba ang mga tao ay palaging iniuugnay doon sa Santo Niño pagdating sa pag-uugali? Yung gospel natin sabi, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Paano ba tumanggap ang mga bata? Ang mga bata, alam natin, ay sabi nila mababaw ang kaligayahan. Pero siguro negative yung mababaw ang kaligayahan. Gawin nating positive. Mataas lang ang sense of amazement ng mga bata. Mas positibo. The level of amazement is that,
in that kind of level, no, the level of amazement of a child is higher than the level of amazement that we have as an adults. Hindi ganun kapareho ang level ng amazement, basta Tagalog ang amazement, pagkamangha, no, pagkamangha. Naalala ko nung maliliit pa kami, maghapon, pag maglalaro na kami sa bukid, may katabi kaming bukid noon, doon sa tinitira namin, pupunta kami doon at manguhuli kami ng mga tutubi. Yung tutubi na may tutubing karayom, no, iba-iba kulay noon, manipis, pero may kulay blue, may kulay orange, tapos yung tutubing kulay blue na medyo mataba, at yung tutubing kalabaw. Maraming ayaw manghuli ng tutubing kalabaw. Kasi yung tutubing kalabaw, masakit mangagat. No? Pag nanguhuli kami, doon namin dahan-dahan at pinupuntirya sa buntot. No? Kaya pag hinuli mo yung tutubi sa buntot, babaluktot yun, kakagatin yung kadaliri mo. Pero yung tutubing blue at saka tutubing dilaw, tutubing karayom, hindi masakit mangagat. Kaya dahan-dahan yung makikita mo, mga naglalakad yung mga bata doon sa bukid, dahan-dahan. Pag nahuli, ilalagay sa bote, paramihan kami nun. Paramihan, tapos nilalagyan yun ng dahon. Pag uwi namin yun, tapos antayin lang namin silang mamatay. Lalagyan lang ng butas para hindi mamatay. Pero kinabukasan, patay na rin. Tapos ako, isa pa sa mga trip ko nung bata ay yung mga palaka. Yung palaka, bubuhusan namin ng gasolina. Tapos saka namin sisindihan. Tumatalon yung palaka, parang tumatalong apoy. Tuwang-tuwa na kami noon. Tuwang-tuwa na parang kometa na nasa ibaba, fireball. O kaya yung mga bulate na lalagyan namin ng asin. Sarap na nangingisay-ngisay yung mga bulate. Yung mga kuhol, mga suso. Pagka nakita namin nakakapit, bubudbura namin ng asin. Tapos mabibitawan na nila yun kasi masasaktan. Masaya na. Lilipas na yung maghapon sa ganon. Walang cellphone noon. Walang cellphone. Walang computer. Walang kahit na anong gadgets. Ang pinagkakaubusan ng panahon ng mga bata noong unang panahon ay mga simpleng kaligayahan. Piko, patintero, luksong kalabaw, luksong tinik, taguan, ano pa yung isa, 1, 2, 3, yung habulan, di ba? Kikidnapin mo, kailangan pag makuha mo lahat ng kakampi nila. Bubuhusan mo lang ng tubig yung simento, yun na yung guhit ng patintero. O kaya yung mga binasag na mga figurin ni nanay na eskayola, yun ang pangguguhit ng... Masaya na. Hindi katulad ngayon na ang pinagkakaligayahan ng mga bata halagang 20,000, cellphone pa lang. Halagang 10,000, halagang kung ano-ano pang halaga. Madaling humanga no ng mga bata. Mababaw ang kaligayahan? Oo, pero siguro mabilis lang humanga. Dati-rati, ang mga bata, totoo talaga yung nararamdaman . Yun ang maganda sa quality ng mga bata. Totoo yung kanilang nararamdaman. Pero ang pinaglalaroan nila, yun yung kunwari lang. Diba lahat kunwari lang sa mga bata Bahay-bahayan, kotse-kotsehan, lutu-lutuan, lahat pulis-pulisan, pari-parian, lahat ay kunwari lang nung bata. Totoo yung naglalaro na bata, pero yung pinaglalaroan, hindi totoo. Baliktad ngayon. Totoo na yung trabaho, totoo ng lutuan, totoo ng bahay, totoo ng pulis, totoo ng pari, totoo ng empleyado, totoo ng may asawa, pero pinaglalaruan pa din. Hindi na totoo yung naglalaro. Totoo na yung lahat ng ginagawa, pero yung gumagawa, yun naman ang hindi totoo. Hindi totoong nagmamahal, hindi totoong nagsasabi ng totoo, hindi totoo na mamahalin niya yung kanyang trabaho, hindi totoo na maraming hindi totoo na. At doon, nalalayo tayo sa paghahari ng Diyos. Kapag lahat ng bagay, pinaglalaruan.
Dati-rati ang pinaglalaroan natin, mga plastic na kotse. Dati-rati ang pinaglalaroan natin, mga plastic na kawali, plastic na plato, plastic na mga manika. Ngayon ang pinaglalaroan natin, totoong tao na. Totoong mga tao na. Hindi na manika, hindi na plastic na bagay. Totoo na. Sa tanda nating ito, gaano natin kadalas pinaglalaroan ang damdamin ng kapwa? Gaano natin madalas pinaglalaroan ang damdamin ng mga magulang? Gaano natin kadalas pinaglalaroan ang emosyon ng isa't isa? Pinaglalaroan natin ang mga bagay na hindi na dapat pinaglalaroan. Pinaglalaroan natin ang mga tao na hindi na dapat pinaglalaroan kasi asawa mo na talaga yan. Kasi yan ang trabaho mo talaga. Kasi yan ang iyong karir, yan ang iyong misyon, yan ang iyong pananagutan. Kaya siguro kung merong pinakakinakailangan nating gawin ngayon, paglaruan, hindi yung mga totoong bagay. Tama nang maglaro tayo sa mga plastic na bagay, pero wag yung totoo. Isa sa mga nakakalungkot ngayon, marami nang nagagalit sa pronouncement ng DOH. Pag binasa nyo sa Facebook yung kanilang post, yung bilang, yung mga kung ano-ano, wala nang natutuwang tao. Lahat ng tao, lahat ng comments doon, hindi na sila naniniwala. Kasi baka nga mayroong bahagi na pinaglalaroan na laring tayo. Pinaglalaroan. Kapag pinaglalaroan, masama ho bang maglaro, Father? Masama bang maglaro? Di ba ang laro ay something that is entertaining, pleasurable? Kung tutuusin, di naman masamang maglaro. Pero yung paglalaro na wala kang nasasagasaan. Paglalaro na wala kang tinatapakan. Ang bata kapag nagluluto-lutuan, nagbabahay-bahayan, matatapos ang laro na pare-pareho silang masaya. Naging masaya yung kalaban mo sa 1, 2, 3. Naging masaya yung kalaban mo sa taguan. Naging masaya yung kabahay-bahayan mo. Naging masaya yung kalaro mo sa kotse-kotsehan. Matatapos ang laro na pareho kayong masaya. Ngayon sa paglalaro ng mga tao, may mga naiiwan. Hiwalay kayong mag-asawa. Hindi kayo nagkikibuan. Hindi kayo magkabati na magkaibigan. Niloloko mo yung trabaho mo. Hindi ka tapat sa mga ginagawa mo. Kung ganun ang uri ng laro, yan ang ayaw ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Kaya piliin natin yung ating paglalaruan. Dapat paglaro, laro. Kapag totoo na, totoo. Kahapon, inihatid namin sa seminaryo yung mga sakristan natin na pumasok ng seminaryo. Bumabaha ang luha. Dito pa lang sa simbahan, yung surprise breakfast, despedida, marami nang umiyak sa pagbibigay ng mensahe. Hanggang pagdating namin sa seminaryo at papasok na, hindi na kasi pwedeng pumasok sa loob ng seminaryo. Doon lang sa pinakaharapan, bit-bit ang mga gamit, iiwanan mo na yon at dadalhin na ng staff ng seminaryo kasama yung anak nila. Kaya marubdob. Nakapasok ng lahat, nakatanaw lahat ng nanay, tatay doon sa building. Nang sumilip yung mga anak nila doon sa bintana, talagang kaway sila ng kaway na parang 5 linggo kagad silang hindi nagkita. Parang naghatid sa airport na hanggat hindi pa sumasakay ng eroplano, kaway pa ng kaway. Kung meron ako natandaan doon kahapon sa mga mensahe, sabi nung isang nanay, itong anak ko, bata pa, hindi ito nagpapabili ng laruan. Lahat ng pera niya, lalo kapag Pasko, pumupunta kami sa Quiapo at ipinabibili ng imahen. Wala siyang laruan kahit isa. Puro imahen. Kaya naman siguro, hanggang tumanda itong batang ito,
dahil totoo yung kanyang nilalaro, ito rin ang naging paraan na gusto niyang mangyari sa buhay niya. Sana yung mga pinaglalaroan natin, pulis-pulisan, pari-parian, nanay-nanayan, tatay-tatayan, sana ngayong matanda na tayo, hindi natin ito pinaglalaroan dahil ito na tayo. Ito yung pangarap natin. Hindi pinaglalaroan ng pangarap. Hindi pinaglalaroan ng buhay. Dahil sa simula pa, kapag minahal mo na ang iyong mga libangan, magiging buhay mo ito. Kaya i-check nyo rin kung anong inyong libangan. Baka ang libangan mo ay magnakaw, baka hanggang paglaki mo, hindi na nakaw-nakawan. I-check ninyo kung anong inyong mga libangan. Baka libangan mo ng magsinungaling, libangan mo na manloko, libangan mo ng manakit. Ang hirap kapag yung naging karir mo, paglaki mo. Kung meron tayong paglilibangan at paglalaruan, sana sa bandang huli, pare-pareho tayong masaya. Ang bata naglalaro, hindi para kumita sa sugal. Ang bata naglalaro, hindi para makuha lang yung gusto niya. Ang bata naglalaro para maging masaya. Pagdasal natin ang lahat ng mga bata at hindi na bata. Dahil lahat ng tao, bata man o matanda, gustong maging masaya. At yung kasiyahan na yun, dapat sa dulo, hindi lang para sa isang tao, dalawang tao, kundi para sa lahat. Amen.